Okay guys, ito, paano naiiba ang Gabi ng Lagim sa ibang mga horror movies? Take it away. Take it away. Like those, di ba? Siguro ang pinagkaiba na itong Gabi ng Lagim is it's a trilogy na sobrang linis ng pagkagawa. Kasi even sa pag-dub, grabe, even the smallest details, kahit sa from big roles to minor roles, talagang ultimo paghinga, ginawa ng malinis na execution. Plus, grabe from prosthetics and yun nga, collaborative effort of actors and directors and creatives. Ang ganda ng pagsulat. Ang ganda rin ng mga punches sa story. Mga small details. Yun nga, ang maganda kasi din dito mga kapuso kasi real life paranormal experiences. Based on real events. Yun pa. Kumbaga habang nasa sinihan ka, naisip mo, nangyari to sa totoong buhay, posible rin mangyari sa ito. Huwag naman sana. Di ba nakakatakot yun habang pinapanood mo yun? Oo, na possible pala yun. Totoo Oo, pala yun. possible pala yun. Katulad nung Pochong, parang ang tindi na nga ng challenge na magtrabaho ka overseas tapos may ganun pang katatakutan, di ba? Na totoo po talagang nangyari ha. Dun sa abangan niyo po, search niyo po yung mga behind the scene ng Gabi ng Lagim. So ipapakita po lahat yan, yung pagkagawa. At saka, natin, ano yung aral kung bakit ito papanoorin ng tao sa sinihan. Kasi, yun nga, base sa totoong buhay. So, diretsuhin niya na ano yung aral nito. Sa ano siguro muna? Panigurado si John Marami. Oo, sa Pochong. Panigurado pa no? Parang pinasa lang sa akin yung Dahil syempre, unang-una, yung pinagkaiba nito sa mga pelikula nga natin. Although lahat naman talaga ng pelikula na ginagawa natin ay gusto nating merong aral na mapupulot yung mga viewers natin. May aral. Ayun, lahat naman ng movie na sinisikap natin gawin may kapupulutan ng aral. So itong KMJS, Gabi ng Lagim, sino ba namang hindi magtitiwala at maniniwala sa isang Miss Jessica Soho? Hindi naman siya gagawa ng proyekto na makakasira sa kanya or ipanluloko sa mga kababayan niya. Kaya I'm sure kaya niya pinush din na gawin itong mahalagang pelikula na to, itong proyekto na to. Gusto rin niya na magkaroon pa tayo ng malalim na kaalaman sa mga nangyayari din sa bansa natin at sa buong mundo. Bukod sa katatakutan, i-offer namin sa inyo ang mga magagandang aral na magagamit ninyo personally, sa inyong pamilya, sa inyong mga kaibigan, at sa inyong mga mahal sa buhay. Wow! Parang ano na din, in behalf of Miguel na rin. Sa salib naman, Nikki. Sa sanib po, marami pong, tulad ng sabi ni John, maraming aral na binibigay. And syempre yung relevant din sa panahon ngayon, which is sa amin, sa sanib, yung mental health sobrang importante ngayon. Dahil ang dami pong tao sa loob at sa labas ng Pilipinas ay humihina pong pananampalataya, humihina rin po yung self-confidence, yung thinking about the future. So, this is one way of showing everyone na importante po ang mental health and dapat po hindi nyo in-isolate yung sarili ninyo. Dapat maghanap po kayo ng kasangga ng Diyos. And syempre, kailangan hindi po kayo sumuko sa sarili ninyo. Kasi doon po kayo papasukan ng first bad thoughts to harm yourself and to open doors para sa masasamang espiritu. Oo, or yung whip na faith. Tama, yes. Oo, totoo Tsaka, pala. pati may gustong idagdag si Miguel Oo about sa... nga eh. Para sa akin, isa sa mga ano ba? Sorry. Si ano, ay hindi, baka may aral ka sa sa Berbarang. Hindi, ano po ako sa Pochong. Hindi, oo nga, baka kasi baka pwede kang spokesperson ng story ng Berbarang. Pero mga phone, tawagan ko sila sa akin. But Hindi ko sila yung story. Sige, sa Pochong na lang. Pochong, para sa akin, aral. Hindi biro ang... nasabi mo na ba yun? Hindi pa, inihintay kita. Hindi, ang alam ko sasabihin niya, yung about sa mga OFW, iba talaga. Hindi biro talaga ang buhay nila. Kaya nung nag-taping ako nag-shootingan kami dun sa barko, kahit hindi pa man yung tunay na
bumabiyahe kami sa dagat, naka-stay na kami sa Manila Bay. Talagang ramdam mo yung isolated ka sa mundo, isolated ka sa family mo, and mahirap siya. So, dahil doon, mas na-realize ko na saludo talaga sa mga OFWs na. Nice. Good one, guys.